Magandang araw, narito ang latest update natin sa super typhoon na si Goring at sa habagat na patuloy din nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So patuloy nga tayo nagmo-monitor na sa tatlong weather system, ay yung dalawa dito direktang nakakaapekto sa ating bansa. Yung super typhoon na si Goring or na may international name na Saula, mapapansin natin yung mata nito malayo pa sa kalupaan ng ating bansa, subalit yung kaulapan nito talagang nakakaapekto na sa nakararaming bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy naman itong pinag-iiba yung habagat or southwest monsoon, kaya't mapapansin natin yung kaulapan dito nga sa central and southern Luzon at maging dito sa western section ng Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Sa labas naman ng ating air responsibility, isang low pressure area ang tinatayang nasa layong 2,290 kilometers ang layo silangan ng gitnang Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa, subalit medyo man chance nitong mag-develop or maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. So balikan muna natin itong super typhoon na si Goring, no? So sa ating pinaka-latest radar image animation, makikita nga natin, no? Yung mata ng bagyong super typhoon Goring ay tinatayang nasa layong 95 kilometers na lamang ang layo east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito yung lakas ng hangin, umabot hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. At yung pagbugso naman ay abot hanggang 230 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, no, halos napakalapit na nung mata ni Goring dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So basically, may mga lugar talaga tayong inaasahan na nakakaranas na ng masungit na panahon. Warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight ng dilaw sa eastern portion ng Isabela. So pag sinabi nating warning signal number 3, talagang napakasungit ng panahon, pwedeng matumba yung mga punong, mga iba't ibang uri ng halaman, mga produktong agrikultura, pwedeng matumba yung mga poste ng kuryente, makasira ng iba't ibang istruktura, lalong-lalo po yung mga bahay na gawa sa light materials, lalong-lalo na yung mga nipahat na karaniwang matatagpuan natin sa kanayunan. Samantala, warning signal number 2 naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, dito nga sa eastern portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Isabela, extreme northern portion ng Aurora at sa eastern portion ng Quirino. So yung mga lugar na may warning signals number 3 and 2, parehas pong makakaranas ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan, so hanggat mari, huwag na pong malaot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga lugar o sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signal. Samantala sa naka-highlight na light blue, warning signal number 1 naman, Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Quirino at ng Isabela, lalawigan ng Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province at Kalinga. Warning signal number 1 din dito sa Abra, eastern portion ng Ilocos Norte, dito sa may bandang Polillo Island, eastern portion ng Benguet, ganun din sa eastern portion ng Nueva Ecija at sa may bandang Calaguas Island. So yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So basically lahat ng mga kababayan po nating nakatira sa mga lugar na may warning signal, maging alerto at patuloy nga makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ano inaasahan nating paulan na dala ng bagyong si Goring? So simula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, more than 200 millimeters inaasahan natin dun sa dulong bahagi ng eastern portion ng Isabela. 100 to 200 millimeters naman, eastern portion ng mainland Cagayan at sa natitirang bahagi ng eastern portion ng Isabela. Samantala, 50 to 100 millimeters sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, northern portion ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Martes na hapon, in terms of paulan na dala ni Goring, may inaasahan tayo dito sa eastern portion ng Babuyan Island as eastern portion ng mainland Cagayan. So mapag-ulan lamang yan na dulot ng bagyong si Goring, no, dito sa may bandang northern Luzon area.